Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin itong price cut sa presyo ng bigas kasi maraming naging issue dito. Siyempre mismo yun ng paglalagay ng price cap. Tapos, meron din mga collateral issues na pahapyawan din natin tungkol dun sa pagre-resign o pagkaka-terminate sa isang finance undersecretary dahil sa pagkontra niya sa polisiya na inadapt ng President Marcos tungkol sa paglalagay ng cap sa price ng rice. Anyway, yung prinsipyo muna pag-usapan natin. Siguro kung natatandaan ninyo kung kayo ay nag-aaral ng economics, nung high school pinag-aralan din natin ito at baka yung iba sa inyo nung college meron din ito. Nagkaroon tayo ng konsepto ng supply and demand curve ng isang commodity katulad ng bigas. Alam naman natin na ang pagdating ng supply, habang tumataas ang presyo, tumataas din ang quantity na supply. Kasi siyempre, gusto ng mga nagbebenta yan. Kapag tumataas ang presyo, marami ang willing na magbenta, magbili, magbenta sa market. Okay? Kasi presyo mataas. So yun naman yung yung logical, psychologically consistent na behavior ng isang seller. Pag mataas ang presyo, mas marami kang ibibenta. So, by the way, sa likuran ko yung tinatawag natin supply and demand curve, di ba? Kung tandaan ninyo. Ang vertical axis niyan ay presyo, tapos yung horizontal axis ay quantity. Okay. Ngayon, kung naman pagdating sa demand, alam naman natin na habang tumataas ang presyo, bumababa ang bibilhin mo. Unless hindi ka normal na tao na habang tumataas ang presyo, gusto mo marami ka ring bilhin. Of course, may mga ganyan yung mahihilig sa ano tawag nun, sa mga first class na yung mga top of the line. Pero hindi naman, sorry kung ginamit ko na normal, pero hindi pangkaraniwan yung ganyang klase ng behavior, yung habang tumataas ang presyo, dami mong gustong bilhin kasi social ito, mapakaingitan ako ng aking kamag-anak at kaibigan. So, isang ordinaryong mamamayan, habang tumataas ang presyo ng bilihin, kakaunti ang iyong bibilhin na kasi limitado income mo, di ba? So, ang supply curve ay yung sa likod ko, yung paakyat. Kasi habang tumataas ang presyo, dumadami din yung gustong ibenta. Yun namang demand curve, yun yung pababa doon sa likuran ko. Pansin nyo, yun yung ganon. Kasi habang tumataas ang presyo, umuunti ang gusto mong bilhin, ang demand. So, meron niyang intersection. Ang intersection niyan, yung sa gitna, it is the equilibrium price. Ito yung sa perfect competition, ito yung presyo na nagmi-meet yung supply and demand curve. Kasi diyan, walang short, ano yan eh, yan yung presyo na kung saan nagtatagpo yung quantity na ibibenta sa quantity na bibilhin ng tao. Ngayon, ang sinasabi natin kapag ang presyo sa market ay mas mataas sa equilibrium price, 'di ba? Kunyari ay ito 'yan ano, do'n sa taas. Nasaan na ba ako? Ayan, 'yan. Kunyari kung dito kasi itaas na ito, mapapansin mo yung presyo kasi ito yung equilibrium price, 'yan napapansin 'yan. 'Yan yung equilibrium price, 'di ba? 'Yan. Kapag ang binibenta kapag ang presyo ay masyadong mataas sa equilibrium price, ano nangyayari? Mas maraming gustong magbenta, okay, kaysa sa gustong bumili. So pag nangyayari 'yon, nagkakaroon ng tinatawag na surplus. Okay? Samantalang kapag naman ay ang presyo ay mababa, mas maraming gustong bumili kaysa magbenta. Kaya nga may shortage. Okay, sabi ng mga economist at hindi lamang simpleng economist, kundi mga tinatawag neoclassical.
Kasi may mga iba-ibang klaseng na ekonomista. At mamaya ipapaliwanag ko yung pagkakaiba nila. Pag sinasabing neoclassical economics, ito yung mga naniniwala sa tinatawag na iwanan natin sa market, sa pamilihan ng pagdetermina ng pulisiya natin. Sila yung naniniwala na under rational decision making, kapag ang mga tao ay makatwiran, at the end of the day, lahat yan pupunta sa equilibrium price. Kasi kung ang presyo ay masyadong mataas at meron kang surplus, siyempre yung mga sellers, magkakaroon yan ng tinatawag na pababaan ng presyo para maubos nila yung benta nila. Kaya in the end, bababa yung presyo sa equilibrium price. The price to which the sellers are willing to sell and the buyers are willing to buy. Okay? So kung sobra-sobrang inventaryo mo, yun na lalo pang nabubulok na yan. Ano ba sa nangyari sa palengke, hindi ba? Kapag patapos na ang araw, may mga tinitinda ka pa na kayo maubusin dahil kinumagahan na hindi na, na bilasana, pipilitin mo magbagsak presyo. Tubong buo, ano na lang yan eh, palugi na po ito. Pero in effect, ibinibenta mo na, pababa ng pababa ang presyo niyan. Kasi gusto mong maubos eh. Ngayon, pag shortage naman, pag sa bababa ka naman, na kung saan mas mataas ang demand kaysa sa supply, mapipilitan ngayong itaas lalo ang presyo, magtaas ng presyo. Ayun ang force sa market. Kapag meron kang shortage, syempre mas kakaunti yung gustong bumili. Ano, mas kakaunti yung magsusupply kaysa sa, I mean yung demand mas mataas kaysa sa supply. So ang gagawin mo, kung meron kang, ang mangyayari dyan, magkakaroon tinatawag na pataasan ng presyo hanggang sa makarating sa equilibrium price. Kasi kung marami kang customer, tapos ilan lang nagtitinda, di ba? Di ba pipilitin ngayon magtaas ng presyo kasi ang dami gustong bumili eh. Di, kung ikaw ay nagbibenta, tapos ilan lang kayo, tapos kulang pa rin yung, pipilitan mong taasan yan, ng taasan hanggang sa wala nang gustong bumili sa'yo kasi kahit gustong-gusto nilang bumili, eh, mataas ang presyo. Di ba? So, yun yung tinatawag na rational response ng mga sellers at buyers. Okay? So, yan po yung ating basic Econ 101. Kung hindi kayo natutulog sa pansitan nun, hindi kayo ma-absent ng mga pagdi-discuss ng mga teachers ninyo sa economics. Okay. Ngayon, ang nangyayari ngayon sa ating bigas, sobrang taas ng presyo. At kapag ito ay pinabayaan, ang sabi ng gobyerno, baka makarating ito ng 70 or 80. Kung hayaan lang natin ang puwersa ng pamilihan, lumalabas na kaya tumataas ng patuloy ang presyo ng pataas ng pataas ng pataas. Ay dahil sabi nila, mas mataas ang demand kaysa supply. Meron tayong shortage ng bigas. Di ba? Kaya mataas ang presyo ng bigas at pataas na ng pataas ang presyo ng bigas kasi mas kaunti yung bigas sa pamilihan kumpara mo doon sa demand. Alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa bigas eh. Di ba? Mahilig tayo sa bigas. So, yung mga gustong bumili ng bigas, yung pangailangan sa bigas, ayon, kung titingnan natin sa graph na ito, kaya pataas ng pataas ay dahil nga mas mataas ang demand sa supply at patuloy na tumataas ng tumataas. Okay? Sa totoo lang, kung ganitong sitwasyon, may shortage na talaga. Nag-exist ang shortage, kaya mataas ang presyo at patuloy na tataas ang presyo. Okay? Kung pabayaan natin ang market. Now, anong mga dahilan bakit mataas ang demand at kulang ang supply? Well, maraming dahilan yan. Pwedeng talagang kulang ang harvest ng mga farmers, nagkaroon ng mga bagyo, nakulangan tayo ng produksyon. At pangalawa, ito ang hindi kaiga-igaya, ay merong mga nagbibenta na hindi mo na nila binibenta at naghihintay hanggang yung presyo ay patuloy na tumaas. Nakaimbak na yan sa mga bodega, hindi mo na i-release, nagkakaroon tayo ng artificial shortage. Kasi nga, bagamat merong mga bigas, hindi binibenta sa market. So yung supply, bumababa artificially. Kaya nagkakaroon ng shortage kahit hindi kailangan tumataas ng tumataas. So ano ngayon usual ang ginagawa ng gobyerno para tugunan ang isang shortage?
kung artificial man o hindi, isang tabi muna natin. Kung kulang ang bigas sa pamilihan, let us grant that it is actually a real shortage. Ang isa sa mga pagkukunan mo siyempre, mag-angkat ka. You're going to import. That is why tayo nag-i-import ng bigas kasi mataas ang presyo ng bigas. Kulang ang supply sa demand. Pataasin natin ang supply. Di ba? Yan ang isang paraan para natin matugunan ang presyo ng bigas na masyadong mataas. Padamihan natin ang supply para bumaba ang presyo. Di ba? Kasi habang tumataas ang supply, bababa ang presyo. Okay? Yan ang yung mapapansin mo, di ba? Parang ganon. Dahil nga, wala nang shortage. Okay? Gets. Ngayon, isa yan sa nagiging usapin. At ngayon, ang problema ng pag nag-i-import ka, kasi may mga bigas tayong galing sa mga local farmers. Kapag nag-i-import ka, usually yung mga imported na rice, makikipagkumpetensya na yan sa mga presyo ng mga farmers. At syempre, ang mga farmers, pag bababa naman ang presyo ng bigas, hindi maganda sa mga farmers yan kasi baka bumaba din yung presyo ng palay. Ng palay na ibibenta nila, di ba? O therefore, pag produkto nila yan pag mababa ang sa mga consumers, pag mababa ang presyo maganda. Pero sa mga producer, ang mababa ang presyo, hindi maganda yan kasi parang sa kanila malulugi naman sila, ang daming input sa production, patamba, pestisidyo, pamatay ng mga peste, di ba? So, yung usapin dito masalimuot para mabalanse mo, di ba? So, ang isang solusyon para pataasin ang supply, import, or kaya hulihin na yung mga hoarders na yan. Kasi may mga talagang artificially nag-hoard, nag-create ng artificial shortage, pinapaano nila pinipilit nilang tumaas ang presyo para magbenta sila later, samantalang pwede nilang bitawan at i-release ang kanilang mga bigas sa bodega para hindi na magkaroon ng shortage at bumaba ang presyo. Okay, ang isa namang pwedeng gawin para pababain ang presyo ay bawasan ang demand. Di ba? Bawasan ang demand para pababain ang presyo. Di ba? Huwag na masyadong kumain ng bigas. Okay? Isa pa yung pwede nating gawin. Di ba? Kasi pag pinababa mo ang demand, ang sinishift mo yung demand curve. Nag-shift down yan. Di ba? So therefore, bababa ang presyo pag ang demand ay pinababa mo. So yung point dito ay kaya nga di ba sinasabi natin, pababay ng demand, mag-shift tayo sa ibang mga pagkain, kamote, mais, di ba? Pero syempre nag-react doon yung mga tao kasi di ba, bakit tayo mag-shift? Sanay na tayo sa bigas. Rice is life, di ba? O rice is life tayo ng rice is life, pero masyado naman tayong napaka-wasteful. Ayon sa pag-aaral, marami tayong mga bigas na hindi kinakain, na tapon lang. Sabi nga nila, halos isang kutsara daw o 2 kutsara ang nasasayang natin bawat isang consumer sa isang tao. At na mag-only rice ka, hindi mo naman uubusin. Sa buffet, ang dami mong bigas na kukunin, hindi mo naman uubusin. Diba? Takaw tingin. Lalong napaka-maaksay sa bigas yung ating tinatawag ng mga budol fight. Diba? Kasi syempre, kung minsan hindi naman nauubos yung sa budol, ano gagawin mo dyan? Ipapakain mo lang yan sa baboy. Pero sayang pa rin yun kasi ang baboy naman may sariling kanin yan, di ba? May sariling pagkain yun, pwede mo i-feed, di ba? Pero yun nga yung point na we produce rice not for pigs, but for us. So, waste pa rin yun. So, maraming mga problema na marami ding solusyon. Ngayon, ang isang nangyari sa kasalukuyan, punta na po tayo dun sa point na bakit kailangan magkaroon ng price control. Kasi, ang nangyayari ngayon, patuloy na tumataas at lumulobo ang presyo. At ang nasasaktan dito ang ordinaryong mamamayan. So ang ginawa ng Pangulong Marcos,
ay nagkaroon ng price control artificially, sinet na hindi pwedeng lumampas. Although hindi lahat ng bigas ito ha, yung mga ibang klaseng bigas lang, yung mga mahal talaga, yung mga dinurado, mga branded, hindi kasama yata sa price control. Kasi pag hindi doon i-fix sa 40 o something price per kilo, ay baka lalo lumobo pa sa 80 ito. Ay di kawawa tayo. Kung pababayaan lang natin ng market ang magdesisyon, patuloy na tayong tataas ang presyo. So sinet muna ni Pangulong Marcos ang presyo sa ganito. Ngayon, technically sa mga neoclassical economists, this is something that should not be done. You just let the market decide. Bayaan mong market. Di ba? Bayaan mo, hindi dapat tama magkaroon ng price control. Hayaan mong market na mag-decide. Ngunit, madaling sabihin niya, kung kaya mo bumili ng bigas. Pero pag yung bigas ay alam naman natin basic food yan, staple food yan, pag tumaas yan sa 80, marami magugutom, marami hindi na makakabili ng bigas. So you have to bite the bullet. It is a bitter pill to so ako mismo ang pananaw ko dito, kung ito ay pansamantala lang at para mapigilan lang muna ang paglobo ng presyo ng bigas, para sa akin tama yan. May masasaktan diyan, yung mga sellers. Siyempre, ang mangyayari diyan baka ang banta hindi na kami magbebenta ng bigas, tuloy lalong magkaka-shortage. Therefore, trabaho ng gobyerno yan na pilitin ang mga seller na mag-sell. Bigyan ng insentibo, bigyan ng suporta, bigyan ng subsidiya, okay? Or kaya bantayan kasi baka naman mag-hoard na rin yung mga yan. Ando na yung bigas sa kanilang mga imbakan, hindi nila ibebenta. Hoarding na rin yun, di ba? Kung meron ka ng supply ng bigas at kasi pag may price control, hindi naman lang yung kapag meron ka ng inventaryo sa tindahan mo, siguro naman hindi makatwiran nung binili mo ng 60 pesos, pipilitan ka maging 40 lang. Dapat maging ano rin dito maayos din ang pagpapatupad nito ng pamahalaan na tingnan, meron ka pa na bang binili, o siya, bigyan ka ng moratorium, ibenta mo muna yun sa old price kasi malulugi naman. Yung talagang malulugi naman yung tao. Pero kung kung in-implement mo na from now on lahat ng mga magbebenta ng bigas, middle person yan, trader yan, o seller yan na sari-sari store, kung para-pareho na ang presyo ng benta, then therefore makokontrol mo. Pero make sure na yung mga meron nang nasa imbakan nila nung binili ng old price, huwag namang gamitin yung bagong presyo. Sa tingin ko, that is just logical. Kasi malulugi naman yung nagbebenta. Hindi na magbebenta ng bigas yan. Okay. Pero ako naniniwala na it should be only an emergency measure. Hindi pwede itong pangmatagalan at inaamin naman ng gobyerno, hindi ito pangmatagalan. And kasi lalo pag dumating na yung mga harvest ng farmers, mag-cross fingers tayo na walang malakas na bagyo, hindi na kailangan sapagkat andiyan na yung supply. Dumating na yung supply, so hindi mo na kailangan magkaroon ng artificial na price limitation dahil babagsak na ang demand, di ba? Ang isa pa na dapat inaayos ng gobyerno, dito ako laging nagtatanong, hindi ba nila alam kung sino yung mga hoarders na yan? Are these phantom people? Alam mo, mga Pinoy, alam naman natin kung sino yung mga trader na nag-iimbak ng mga artificial na shortage sa kanilang mga bodega. Hindi ba alam ng gobyerno kung sino yung mga yan? Nasaan ang mga bodega ng mga yan? Wala. Alam mo kung alam mo, dapat diyan ang ginagamitan ng confidential and intelligence fund eh. Dapat yung mga yan, hanahanap dapat yan, tinutugis, dapat yan inuusig, kinukulong, pinaparusahan. Sapagkat sinisira nilang ekonomiya, sinisira nilang mga tao, ginugutom nila. Para lang sa sarili nilang interes. So hindi, yan dapat inuuna ni dapat ng gobyerno yan. Yung mga hoarders, kasi sila yung nagki-create ng artificial shortage, nagiging dahilan para tumaas ang presyo ng bigas. So, again, inuulit ko, ako personally, gusto, under an ideal condition, a price control might be wrong. But with the reality that we have right now, with proper measures to also protect the producers, the sellers, lagyan ng temporary emergency measure, so pang samantala lang to, 'di ba? At hindi ito pang matagalan at kailangan ang pag-ibayuhin pa yung pagbabantay at siguraduhing matugis o sigin yung mga hoarders na yan. Kasi yan ang isa sa mga nagko-cause din ng problema. Okay?
So yun yung point dito, kung tayo nasa isang perfectly competitive market, nasa ideal na sitwasyon, ay talagang madali nating sabihin ng graph na ito. Pero sa realidad, hindi gano'n kadali. Madaling sabihin, lagi may masasaktan. 'Pag hindi ho nagkaroon ng price control, hindi naman kinaumagahan ora-orada, mapupuwersa mo na ang mga mahahanap mo na ang mga ano, ang mga hoarders na 'yan. 'Di patuloy pa rin ang pagtaas ng pataas ng presyo, 'di ba? Sino ngayon ang masasaktan diyan? Lahat. Pero ngayon, ang sinasabi natin, maglagay muna ng price control pansamantala at usigin at tugisin yang mga hoarders na 'yan. At siguraduhin na kapag sapat na ang supply ay alisin na yung price control na 'yan. Ako naniniwala din pagdating sa import, hindi naman masama mag-import tayo. Basta importante protektahan din natin ang ating local farmers kasi hindi naman maganda 'yun. Ngayon, so sana naintindihan niyo kung saan ako nanggagaling dito at yung sinasabi kasi nila may dalawa kasing klaseng economics ng neoclassical o neoliberal o neoclassical economics na sabihin. Mahirap ipaliwanag yung dati ang liberal, ganito, hindi naman kayo political science, political economy student. Basta ngayon, ang isang dominanteng pananaw sa ekonomiya ay hayaan ang market ang magdetermina ng supply and ng presyo dahil may forces of supply and demand. Huwag mag-intervene masyado ang gobyerno. Ang price control is an interventionist policies. Kaya yung mga kumukontra sa ginawa ni Pangulong Marcos ay yan yung mga naniniwala sa neoliberal economics. Pero meron namang klase na economics na medyo, kung tawagin ay Keynesian, kung tawagin welfare economics. Ito yung mga economics na nagsasabi na pwede naman mag-intervene ang gobyerno, lalo na sa mga bagay na tungkol sa karapatan ng tao, tungkol sa kabuhayan, tungkol sa nagugutom na ang tao, pwede ka naman mag-interrupt ng forces ng supply and demand. Sapagkat hindi naman katulad yan na may invisible hand ng market. Nangyayari lang yan kapag perfectly competitive, kapag perfect and ideal situation. It so happens that we are not in an ideal situation right now. Now, ang isang kaakibat na naging problem, hindi naman problem, naging kontrobersiya ay dahil itong si Cielo Magno, isang profesor sa UP School of Economics, na inappoint na Finance Undersecretary, ay nag-post ng kanyang objection. Very subtle nga lang. Na pinakita niya yung supply and demand curve, tapos ganyan. Ito nga sa likod ko, ganyan ang curve na pinoint niya. Typical din, kaya wala na akong background image credit kasi napaka-common na ng graph na ito. Wala nang nagsasabi yung pagmamay-ari nito. Nag-post siya na I miss teaching. Of course, it's a subtle dig. Parang ito yung tinuturo niya, binadirect. At dahil dito siya ay, well, sabi nila, pinag-resign. She was asked to resign and she resigned. Kasi nga, kinokontra niya ang gobyerno. And of course, diyan muna ang usapin natin. Tama nga naman, may karapatan naman si Cielo Magno na mag-object. In fact, kung babasahin mo yung kanyang post, inasahan naman talaga niya na siya ay aalisin. Pero tinuloy pa rin niya. Ibig sabihin niya may prinsipyo siya, itinuloy pa rin niya. Alam niya na yon ang mangyayari. Ako naman kasi ganito. Kinatingnan ko, alam ko, hindi ko siya kalala personally, but I know that she is also a progressive thinker, dating student leader ng UP yan. Very proactive, very progressive. But I think obviously in her statements, I don't know her, but she's a neoliberal economist. Okay? Siya na typical majority economist na naniniwala sa non-state intervention, diba? Kung gano'n, na ilimit mo lang sa ganyan-ganyan. But I think she's a good economist because she was even appointed, Yusek. But when you are now in government, you can disagree within government circles. Meron ka namang memoranda dyan, pwede kang mag-object sa meeting. But when you are already in government, you no longer publicly attack the government or subtly criticize the government. That is conduct unbecoming. Na-violate mo yung decorum expected of you.
And I think Cielo Magno knows this. And that is why he said, I know that I will be called, and I still win. I still. So yun yung ano doon. Kung ako nga sa kanya, alam mo, hindi naman, you know, kung ako sa kanya, una, bago ako nag-post sa social media, nag-resign na ako. Para in principle, I object to what the government is doing. I can no longer serve this government. I resign. Hindi nag-post ka. Bakit ka nag-resign? Mas believe ako doon sa ganun. Kasi talagang unang-una pinangatawanan mo. Pangalawa, hindi mo naman binalate yung decorum. Kasi hindi nga naman tama kung USEC ka. Pag undersecretary ka, ikaw ay undersecretary nung secretary at ang secretary, alter ego ng Pangulo yan. So parang kinontra mo yung alter ego ng Pangulo. Di ba? You are an assistant to the alter ego of the president. And therefore, technically, you are a USEC to the president. Yun yung point doon. Hindi natin inaalis ang karapatan ng isang tao na magsalita, pero ilulugar mo. Wala sa lugar ito sapagkat ikaw ay undersecretary. Diba? So, yun yung point ko naman doon kay Cielo Magno, kay Professor Magno, na you know, in the first place, you know, ako, for example, kung ako ay kontra, mayroon akong critical eye, hindi ako pupunta sa gobyerno kasi alam kong ganyan ang kalakaran. Mapipilitan akong manahimik. Mapipilitan akong magsalita ng hindi ko gustong sabihin. Hindi ko pwedeng kontrahin. Diba? Government yan eh. Ako nga government employee ako ngayon pero UP. Academics are we tend to have more academic freedom kasi we are in the university. But when you are already working in the cabinet as an undersecretary, then therefore a sub-cabinet position, then there other rules for you. Hindi ka basta pwedeng magsalita. So, hindi ko tatanggapin yung posisyon kasi alam ko na mapipilitan ng kontrahin niya mga yan later at hindi ako pwedeng manahimik, di ba? Ngayon, kung tatanggapin ko, abay, di alam ko dapat yung rules of the road. Alam naman siguro ni Cielo Magno to kaya in-expect niyang ipapatawag siya o tatawagan ng Malacanang kanyang boss, ang kanyang finance secretary at alam niyang papaalisin siya. Tinanggap niya naman yung pinilit niya pa rin. So, tayo na mga observers, sinasabi natin, alam niya pinasok niya. Now, so, yan. Iwala yan doon sa point na ako naman personally, hindi na sa mga sitwasyong ganito, I also support a price control as long as it is short-term emergency and it is coupled with a more vigorous prosecution of hoarding. Diba? At suportahan naman yung mga magmata sa stand katulad ng mga sellers. Now, kasi ang farmers naman, sinasabi nila masasaktan ng farmer sa price control, hindi naman ako naniniwala masyado dyan kasi yung mga farmers, nakabenta na sila sa old price, nabili na ng trader ang kanilang mga bigas. So kung magkaroon man ng price control, wala na silang epekto sa kanila yon kasi naibenta na nila eh. Ang kanila, yung mga dadating na mga ani, yun ang point doon. Ano mangyayari doon? And I think na kapag pag naandyan na yung ani, alisin na yung price control kasi lugi na mga farmer. Pero ngayon kasi, na hindi pa nag-aani, yung kanila mga harvest, ando na, binibenta na. So yun ang ma-impose na ng price control. At ako din naniniwala na ang isang seller, kapag nakabili na siya ng kanyang, yung seller, hindi yung hindi yung middle person na dapat yung malakihan ng mga nag-hoard. Pero yung mga fair na nagbibenta, tingnan din naman ng gobyerno, baka naman malugi sila. Binili nila ng 50 pesos, 60 pesos, pipwertahin mo ng 40. Di ba? Hindi naman tama yon. Parang sobrang pagsasakripisyo yon. So kung hindi man sila bigyan ng subsidiya, bigyan ng suporta o kung ano man, maraming paraan. Okay? Now, okay. Ang isa finally, ang gusto ko ring i-call out, alam mo, itong reaksyon naman ng gobyerno kay Cielo Magno. Na parang alam mo, okay, you fired her, you terminated her, you asked her to resign. That should have been the end of it. Pero itong Malacanang nagpalabas pa ng statement na parang sa tingin ko parang naging jilted lover pa na parang from the very start naman yan naman si Magno ay critical na sa pulisiya ng administrasyong ito. Maging hindi kahit nung hindi pa nakakaupo si Pangulong Marcos, yun ang interpretasyon ko doon sa sinabi na parang unang-una illogical, hindi pa nakakaupo, paano siya naging critical? Wala. Paano nagkaroon ng pulisiya ang isang administrasyong hindi pa nagsisimula? Di ba? So parang
parang nagkaroon sila ng gano'n parang may bitterness na, hindi kasi namin to-tolerate ang mga minamalign ang gobyerno, et cetera, na para bagang bumaba pinababa yung stature ng gobyerno. Na parang, okay, you fired the woman. You asked her to resign, you have terminated or whatever you label it, that should have ended it. You know? In fact, sa ibang mga countries, kapag may tinatanggal, hindi nila sinasabi yung tunay na dahilan. There is a graceful exit. Parang parte yun ng courtesy. Di ba ang Kongreso at ang Senado mahilig mag-express ng courtesy sa presidente at saka sa vice president. So also you express courtesy to a bureaucrat that serve you. Even if nagkontra sa'yo. Tinanggal mo siya, that's enough punishment. But you don't wash. You don't throw her under the bus. That is exactly what Malacanang did. They threw Shadow Magno under the bus. Na pwede naman sanang tumahimik na lang, okay, sabihin na lang, she served well and we wish her good luck in her work. O tapos na, hindi yung, para kung basahin nyo yung statement ni Lucas Bersamin na binigyan ni release, it was really for like, parang may hinampo na mabigat. Kung sa Tagalog, simula pa lang, yung si Magno ay may mga critical na sa pamahalaan, sa mga polisi ng administrasyong ito, kahit nung pang si President Marcos, hindi pa nakakaupo. And I find it illogical. Paano maging administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi pa nga nakakaupo? Pangalawa, sabihin mo na, sana tumigil na pinabayaan na lang. Kasi nagawa na naparusahan nyo, na tinanggal nyo Ba't kailangan pang lagyan ng ganong klase ng it is just, and what is even ridiculous here is the fact that marami naman ang umalis na sa Malacanang, pinaalis nila, tinerminate nila, asked to resign, one way or the other, pero hindi naman tayo nakarinig ng ganitong klase ng mga patutsada mula sa kanila. Si Vic Rodriguez, controversial ang pagkakaalis doon. Hindi ba? Pero wala silang nilabas na statement that is derogatory to Vic Rodriguez. Si Trixie Angeles, di ba? He was also asked to, well, he resigned, but we know na merong storya behind that. Wala naman sinabi. Di ba? Ito nga, si Paul Soriano, hindi ba? Napaka-controversial ng kanyang stay na pagiging presidential advisor on creative communication. Di ba? Alam natin na nagkaroon pa nga ng call to call her to a hearing. Nag-demand yung mga tao because of the tourism. I love the Philippines, bruha. Wala naman tayong narinig na ganito sa mga departures. Bakit itong si Cielo Magno meron ka? Akala ba natin unity? Sana magsilbing aral kung nangyari kay Cielo Magno doon sa mga medyo kontra o mahilig mag-kontra. Na huwag kayo masyadong pabubulag kasi akala nyo itong administrasyong ito merong lugar para sa pagkontra. Wala. Plain and simple. Ang mali din naman kasi si Cielo Magno, ginawa niyang public, but nevertheless, at least sana binigyan siya ng graceful exit na hindi na ginanon. Kasi, yun ay warning sa'yo. Pag ikaw ay hindi nila kamag-anak, hindi ka nila kakampi dati, you will not be given a graceful, quiet exit. Ganun lang yun. Okay? Mag-ano ka na. Mag-isip-isip ka na. Sige. Sana nakapagturo ko sa yung kaisipan na plus ko yung mga puso at napagpabago ko ang banal ng buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin na teach mind, touch, heart, and control lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Lunes ngayon, mahaba-haba ang linggo natin. Have a good weekend ahead of you. Be safe. Be happy, be contented. Okay? But not contented to a point na mananahimik kayo pag may mali kayo. Mapagpuna, be responsible. Sige. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal, at mukha nang nagliliwanag na sa paligid ko sa nakaharap ako sa bintana. Diba? Kita-kita na lang tayo ulit at mag-usap tayo, magtuwan tayo ulit sa iyo. Okay. Bye for now. Take care.